Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw
performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Oras natin, 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Martes, April 28, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD. Zaldico wala na sa Czech Republic ayon sa DOJ. Balitang PROMD. Precautionary hold departure order inilabas ng Sandigan Bayan laban kay dating Senate President Chis Escudero. Balitang PROMD. BSP at AMLAC officials kinasuhan sa paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Balitang PROMD. Presyo ng diesel may rollback na halos 13 piso kada litro. Gasolina may katiting na pagtaas. Balitang PROMD. Atin ito coalition magsasagawa ng jet ski ride sa Pag-asa Island. Balitang PROMD. Apoy sa nasusunog na Navotas landfill muling lumakas. Mga taga-Pasay at karatig lugar pinagsusuot ng face mask. Balitang PROMD. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang PROMD. Wala na sa kustodiya ng Czech authorities ang puganteng si dating Congressman Zaldico. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Frederick Vida matapos ang kanilang pakikipagpulong sa mga otoridad ng Czech Republic. Ayon kay Vida, ipinaalam na sa kanila ng Czech authorities na wala na sa kanilang kustodiya si Ko, ngunit hindi rin malinaw kung nasaan ito ngayon. Dagdag ng kalihim, posibleng nasa loob pa rin si Ko ng Schengen area, ngunit tumanggian niya ang mga otoridad na magbigay ng karagdagang detalye hinggil sa pag-alis ni Ko sa Czech Republic. Dahil sa umiiral na Schengen rules at data privacy regulations, naipabatid na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang development. Matatandang nagtungo sa Prague si Vida noong nakaraang linggo upang pangasiwaan sana ang pagbabalik Pilipinas ni Ko. Balitang PROMD.
Alas 3:11 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, hinikayat naman ni Senador Rodante Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee na agad na ipatawag si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng investigasyon sa flood control controversy. Ayon kay Marcoleta, ang naging pahayag umano ni Romualdez kamakailan ay indikasyon na may alam siya sa kung sino ang tunay na utak sa umano'y multibilyong anomalya. Dahil dito hinimok niya ang Blue Ribbon Committee na agad na magpalabas ng summons at ipagpatuloy ang pagdinig. Sinabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya pipirmahan ang partial report ng komite hanggat hindi pa lubusang naiimbestigahan ang lahat ng sangkot sa anomalya. Balitang Prompty! Samantala, dumako muna tayo balita mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Puntahan natin ang lalawigan o mga lalawigan sa Cordillera. Sumiklab na forest fire sa Camp 4 Tuba, Benguet. Uy, very good. Agad din daw po na naapula. Ibalita mo yan na RH41, Romy Gonzalez. Mabilis na napula ng mga rapid response team ang sumiklab na sunog sa kagubatan kahapon sa Purok Laaw, Sitio Camp 6, Barangay Camp 4 Tuba, Benguet. Ito ay sa pamagitan ng pinatupad na strategic intervention na umadlang sa pagkalat ng sunog sa high traffic highway sa tabi ng Cannon Road. Ang mga nag-responding grupo ay kinabibilangan ng Community Environment and Natural Resources Office Baguio, Bureau of Fire Protection, Barangay Local Government Unit at mga lokal na residente. Mula kahapon ay patuloy ang pagtaya sa lawak ng tinupok ng sunog. Nanatili pa rin ang mga responders sa lugar para sa mapping up operation para matiyak na tuluyan at ganap ng maapula ang forest fire. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Prompty! Maraming salamat, Romy. Standby lang for ready. Naglabas naman ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan, layong harangin ang anumang planong pag-alis sa bansa ni na dating Senate President Chis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Ang desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division ay kasunod ng hirit ng Office of the Ombudsman habang iniimbestigahan pa ang kasong plunder, graft at bribery laban kay Escudero. Magugunitang inakusahan si Ngu na nagbigay ng 30 million pesos na kontribusyon sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Sa hiwalay na issue ng flood control controversy, sinabi naman na tumanggap umano si Escudero ng 20% bahagi mula sa pondong inilaan sa infrastructure projects na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Tinatayang umaabot umano sa 280 million pesos ang kickback na naihatid. Pinatasan naman ng Sandigan Bayan ang Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ng dalawa sa Pilipinas at isama ang kanilang mga pangalan sa whole departure list. Balitang Prompty! Samantala, kinasuhan na ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws. Inihain ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office laban kina BSP Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura at House Justice Committee Chair Jervil Luistro. Kasama rin sa kaso ang iba pang kongresista kabilang sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Congressman Percy Sandanya at Chel Jokno. Nagugat ito sa subpina ng komite sa AMLAC na humiling ng detalye sa umano'y financial transaction ni Carpio na tinalakay sa impeachment proceedings ng kanyang misis na si Vice President Sara Duterte noong April 22.
Git ni Attorney Peter Danao, legal counsel ni Carpio, bawal ilabas ang naturang impormasyon kung walang nakabingbing money laundering case at wala rin umanong pahintulot si Carpio sa paglalabas ng naturang record. Balitang Prompty. Samantala, oras natin alas 3:16. Balita muna tayo mula sa Pangasinan. 3 drug personalities arestado sa buy-bust operation sa magkakahiwalay na operasyon ng PNP sa Dagupan City. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang 3 drug suspect matapos ng masakote sa magkakahiwalay na lugar sa lungsod ng Dagupan na nagresulta ng pagkakumpiska ng may kabuang 7 gramo na hinihinalang shabu na may total drug price na 47,000 pesos. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ang kanilang mga tao sa Drug Enforcement Unit katuwang ang City Intelligence Team ng buy-bust operation alas 12:26 ng madaling araw sa Barangay Tibang, kung saan isa ang nagkunyaring buyer gamit ang marked money at binentahan ng suspect na 26 anyos na binata, street level individual residente ng Barangay Mayumbo, ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price sa 13,600 pesos, kaya agad itong inaresto. Nasamsam din dito ang marked money ginamit sa operasyon. Bandang alas 12:58 ng madaling araw sa Barangay Bunuan, Binlok. Dito na sa kote sa kaparehong operasyon ng isang 32 anyos na lalaki na residente ng Pugo Chico matapos makumpiska rito ang isang sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo at may street drug price sa 20,400 pesos. At alas 3:18 ng madaling araw sa Barangay Mayumbo, naaresto ang isang 33 anyos na lalaking welder, residente ng Barangay Pugo Chico matapos masamsam ang isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price at 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng 3 akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, taguulat para sa DCR Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny. Iginiit naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na naaayon sa batas ang naging aksyon nito kasama ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagpapahintulot na maipresenta sa pagdinig ng Kamara ang bank transaction ni Attorney Manasseh Carpio. Ito ay kaugnay ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo. Binigyan din ng BSP, ginagampanan lamang nila ang kanilang mandato alinsunod sa batas. Sa ngayon, hindi pa na tatanggap pa ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang formal na kopya ng reklamo habang wala pang hiwalay na pahayag ang AMLAC hinggil sa usapin. Balitang Prompty. Mistula namang inaamin ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang kahina-hinalang bank records na ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council. Yan naman ang paniniwala ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara, nang pigilin ng Korte Suprema ang unang pagtatangka na ipa-impeach ang pangalawang Pangulo noong 2025. Sa isang panayam dito po sa DZRH, sinabi ni Bucoy na dahil nais ni Attorney Mans Carpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang nito ang hinala na totoo ang natuklasan sa naturang ahensya. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, ang impeachment cases ay hindi saklaw ng mga pagbabawal sa bank secrecy law. Ito po naman ang naging paliwanag ni Representative Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List matapos na magsampa ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office si Attorney Manasseh Carpio, Mr. ni Vice President Sara Duterte.
Sa reklamo ni Carpio, nilabag umano ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ng isa publiko sa nakaraang hearing noong April 22 ang kanilang pribadong financial records ni VP Sara. Ayon kay De Lima, pinapayagan ang pagsusuri ng bank records at mga transaksyon para makita kung may probable cause na isulong ang investigasyon laban sa impeachable official. Sa Anti-Money Laundering Act naman, hindi umano pinapayagan ang pagtatago ng kayamanan at ang kahinahinalang transaksyon, lalo na ang pagdaloy ng malalaking halaga ng pera ay dapat agad na nire-report ng mga bangko. Git ni De Lima, hindi sila masisindak sa pagsasampa ng kaso at ang pagdulog sa korte ni Attorney Carpio na halataan niyang nababahag na ang buntot. Balitang Bromdy! Samantala, dumako naman tayo balita sa Central Luzon. 115 dating kasapi ng isang kilosan sa gitnang Luzon pumalas sa City G. 38 baril isinuko. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Umabot sa tinatayang kabuang 115 kasapi at taga-suporta ng Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon, KRGL, ang formal na kumalas sa Communist Terrorist Group CTG sa isinagawang seremonya nitong Abril 27, 2026 sa Police Regional Office 3 Multipurpose Hall. Pinangunahan ito ni na Gobernador Hermogenes Jun Ebdani Jr., Police Brigade General Jess Mendez at NICA Regional Director Ulysses Ontalan. Tampok sa aktibidad ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng Whole of Nation approach. Lumagda ang mga kalahok sa Pledge of Commitment at isinuko ang 38 iba't ibang uri ng mga baril bilang tanda ito ng kanilang pagbabalik sa mapayapa at makabayang pamumuhay. Sinundan ito ng serbisyo karaban na naghatid ng serbisyong medikal, pangkabuhayan at panlipunan. Nagtapos ang programa sa simbolikong pagsira sa bandila ng NPA bilang pagpapakita ng nagkakaisang paninindigan para sa kapayapaan at kaunlaran sa Gitnang Luzon. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bromdy! Balitang Bromdy! Balitang Bromdy! Oras po natin alas 3:23 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, itinanggi naman ng isang law expert na malalabag ang Bank Secrecy Law sa pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Antonio Bucoy, dating tagapagsalita ng prosecution panel ng Kamara, malinaw sa batas na maaaring i-waive ang Bank Secrecy Act sa impeachment trial. Ayon po sa abogado, bagamat ang paglilitis ay nasa Senado, hindi ito mangyayari ng walang kaukulang pagdinig mula naman sa Kamara. Balitang Bromdy! Sa iba pa nating mga balita, iimbestigahan naman ng Philippine National Police kung sino ang responsable sa pag-leak ng personal na impormasyon ng mga field investigator ng Office of the Ombudsman. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Ombudsman upang imbestigahan ang insidente at makasuhan ang mga nasa likod ng data breach. Sinabi po ni Nartates na seryoso ang usapin dahil nalalagay sa panganibang kaligtasan ng mga investigador at iba pang kawani ng gobyerno. Nauna nang kinundina ng Ombudsman ang umano'y malisyosong paglalantad online ng pagkakakilanlan ng kanilang mga investigador na sangkot sa nagpapatuloy na corruption probe laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ng PNP Chief, hindi lamang ang mga external actors ang iniimbestigahan dahil posibleng may internal involvement din sa loob ng tanggapan. Maaaring maharap sa kasong paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga responsable sa naturang pag-leak. Tiniyak naman ni Nartates na magsasampa ng kaukulang kaso kapag nakumpleto na ang ebidensya at handa ang pulisya na protektahan ang mga lingkod bayan laban sa anumang banta
sa kanilang seguridad. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. O standby lang ha, standby lang Jimmy. Unahin muna natin si Jocelyn Make mula dyan sa Western Visayas. Magkapatid na babae at kanilang pamangkin natimbog naman sa drug buy bust operation sa Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radyo Iloilo. Nadakip sa drug buy bust operation ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 4 ang magkapatid na babae at kanilang pamangkin na lalaki sa Purok 5 Barangay Infante Molo District. Ikinasa ang operasyon makalipas ang mahigit 2 linggo na monitoring sa primary subject na si alias Baliling, 40 anyos na pizza vendor. Nagresulta sa pangkumpiska ng tinatayang 55 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 374,000 pesos. Tinuturing na high-value individual ang magkapatid na Baliling at alias Apad, 43 anyos. Ang kanilang pamangkin naman na si alias Andre ang kinukonsidera na street-level individual. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Prompty. Thank you, Joe. Standby Jimmy. O, dito tayo. Good news at bad news po para sa mga motorista. Magpapatupad muli ng panibagong rollback sa presyo ng diesel at kerosene ang mga kumpanya ng langis sa ating bansa ngayong araw habang may katiting na pagtaas sa presyo ng gasolina. Sa anunsyo ng Department of Energy, bababa ng 12 pesos and 94 centavos o halos 13 pesos ang kada litro ng diesel, habang 15 pesos and 71 centavos o halos 16 pesos ang ibababa ng bawat litro ng kerosene. Magkakaroon naman ng karagdagan na 53 centavos sa kada litro ng gasolina. Ito na po ang ikatlong linggo ng pagbaba ng presyo ng petrolyo matapos ang 5 magkakasunod na linggo ng mega oil price hike. Busod nito, inaasahan po na bababa na rin ang halaga ng diesel sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya ng hanggang sa 75 pesos and 93 centavos kada litro mula sa dating 170 pesos per liter na peak ng presyo nito noong kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng US, Iran at Israel. Balitang Prompty. Para maligtad. Sa pagitan po ng US-Israel laban sa Iran. Ayun. Oras po natin, alas 3:29 na po ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa Balitang Prompty. Muli naman sumiklab ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas City. Dahilan upang manatiling unhealthy sa sensitive groups ang kalidad ng hangin sa Malabon, Pasay at maging sa Valenzuela. Dahil dito hinikayat po ng mga opisyal ang Pasay ang publiko na bawasan daw po ang mga outdoor activities at magsuot ng protective mask upang makaiwas sa masamang epekto ng maruming hangin. Sa kabila nito'y bumalik na umano sa good at fair level ang air quality sa karamihan ng iba pang mga bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, nahihirapan pa rin ang mga tauhan na ganap na maapula ang apoy dahil sa kakulangan ng kapasidad at kinakailangang kagamitan. Patuloy naman na pinapayuhan ng publiko na sundin ang health advisories habang nagpapatuloy pa ang operasyon sa lugar. Yun ho ang dahilan na kaya nitong linggo ng gabi ay nagkaroon po ng makapal na usok na naranasan sa malaking bahagi po ng Pasay, maging dito po sa may bahagi ng Maynila kung saan ay naamoy natin ang masangsang na amoy ng usok na para bang may nasusunog na plastic, ano? Yan po'y nanggaling nga daw, kumpirmado sa Navotas landfill matapos na yung apoy, yung baga ika nga. Yung baga ay muli na namang lumakas ang pag-apoy o paglagablaba noong linggo ng gabi.
Bagamat yan po ay medyo umina ulit at medyo hindi na katulad noong linggo ng gabi yung amoy ng hangin, pero nananatili pa rin daw ho na nasa unhealthy level o unhealthy quality po yung air o yung kalidad po ng hangin dito po sa Pasay at iba pang bahagi ng Metro Manila. So kaya pala ganun, kahit hindi na natin naaamoy, parang masakit pa rin sa lalamunan. Standby lang, Jimmy. Sa kaugnay pa ring balita, nakikipagkoordinasyon na nga po ang Department of Environment and Natural Resources sa Office of the Solicitor General sa posibleng legal na aksyon laban sa mga operator ng nasusunog na Navotas landfill. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, nagpadala na ng technical experts ang DENR para maapula ang sunog sa Navotas landfill na nagiging sanhi ng napakadelikadong kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nito pong linggo ng gabi, nabalot po ng makapal na usok ang Maynila, Pasay, Valenzuela at iba pang karatig lugar, maging ang lalawigan po ng Bulacan. Mula po dun sa usok na nagmumula sa Navotas landfill, dahilan para tumindi pa ang pangamba ng mga residente sa mapanganib o sa panganib na dulot po ng naturang usok sa kalusugan. Pinapayuhan naman ng mga LGU ang kanilang mga residente na magsuot ng face mask kapag nasa labas po ng bahay, subalit mas mainam po na manatili na lamang sa loob ng bahay kung wala namang mahalagang lakad sa labas. Kaugnay ng legal na aksyon ng DENR, sinabi po ni Cuna na nangangalap ang Solicitor General ng dokumento para mapanagot ang mga operator sa Navotas landfill. Mamaya si Edwin Duque may update dyan. Tabayanan nyo ho, ha? Balitang Prompty. Oras natin na 3:33 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Eastern Visayas. Kampanya laban sa loose firearms. Pinaigting daw po ng kapulisan sa Eastern Visayas. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Pinapalakas ng Police Regional Office 8 ang kampanya laban sa mga loose firearms sa Eastern Visayas. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, sinagawa ito sa pamamagitan ng regular na inspeksyon, mga checkpoint at information drive upang mapigil ang pagkalat ng mga illegal na baril. Layo ng mga hakbang na ito ay hikayatin ng mas maraming may-ari ng baril na iparehistro ang kanilang mga armas at maiwasan ang paggamit nito sa anumang uri ng krimen. Kagapay rin ng inisyatibo ang pakibugnayan sa mga lokal na pamalaan at sa komunidad upang mapalakas ang kalaman at seguridad ng publiko. Muling pinaalala ni General Capoy na may kakulang mabigat na parusa ang sinumang lalabag sa batas kaugnay sa legal na baril. Nikayat rin ang lahat na maging responsable at sumunod sa batas para sa mas mapayapa at ligtas na pamayanan. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:34 na po ng umaga. Nakatakda naman na magsagawa ng tinatawag na jet ski ride sa Isla ng Pag-asa ang volunteer ng Atinito Coalition. Ang misyon ay binansagan na Patriotic Jet Ski Flag Ride na mag-uumpisa sa April 30 hanggang sa May 5. Ayon kay Atinito Civilian Mission Commander Rafaela David, ang mga lalahok ay sasakay ng jet ski habang dala ang bandila ng bansa sa Pag-asa Island. Sinabi ni David na malinaw ang mensahe ng aktibidad na itaguyod ang akses at karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Ito na ang ika-4 na civilian mission ng Atinito Coalition sa West Philippine Sea. Balitang Prompty. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Dr. Jose Antonio Goycha kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. kaugnay ng matatag nitong paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro noon ay walang puwang ang mga paratang na walang sapat na ebidensya sa ilalim ng pandaigdigang batas, lalo na sa alegasyon ng China tungkol sa Ayungin Shoal.
Hinamon din umano ng kalihim ang Beijing na patunayan ang kanilang mga pahayag sa tamang legal forum. Sinabi naman ni Goitia na ang bansang naninindigan daw po sa katotohanan at batas ay hindi sumusuko sa anumang pressure at hindi maaaring ipagkait ng iba ang likas na karapatan nito. Binigyan din niya na ang usapin ng West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa teritoryo kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad ng bansa at soberenya ng Pilipinas. Kasunod ito ng naging babala ng Beijing sa US, Japan at Pilipinas hinggil po sa umano'y playing with fire matapos po yung balikatan exercises. Iginit ni Goitia na ang pakikipagtulungan naman sa mga kaalyado ay lehitimong hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa sarili. Kung gusto ng China, sali na rin siya sa balikatan. Pwede ba yon? O baka pa pwede kasi ang France nga, di ba? Ang France kahit na saglit lang sumali. Hindi nila nabuo yung buong balikatan exercises dahil nga daw po doon sa tension. Sa gitnang sila nga kahit pa paano naki-join pa rin. Siyempre ang US, ang Japan at syempre ang ating mga kasundaluhan. Kasalit po dyan taon-taon pong balikatan exercises. Yan po ay training, hindi po yan para mang-pressure o manakot. Diyan sa may West Philippine Sea, kundi yan po ay training upang mapaghusay pa ang kakayahan ho ng ating puwersa sa mga exercises na may kinalaman ho sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Balitang Prompty. Alas 3:38, puntahan na po natin ang Northern Samar. 2 drug user na nais na magbagong buhay mula po daw sa bayan ng Allen. Sumuko na sa mga pulis. Ibalita mo yan ang Rich 34, Jane Galit Bantayan. Sumuko naman sa pulis sa Allen Municipal Police Station ang 2 drug user mula sa nasabing bayan matapos na aminin ng mga ito ang kanilang pagkalulong sa ilegal na droga. Ang 2 drug surrenderies ay kapwa nasa ustong gulang at residente na naturang lugar. Desidido ang 2 na magbago matapos aminin ng mga ito sa otoridad ang kanilang paggagamit at pagkalulong sa nasabing illegal drugs. Ayon sa PNP, nakatulong ang mas pinagtingpa na kampanya laban sa illegal na droga at pagpapatupad ng information drive. Handa naman ang mga ito na sumailalim sa itinakdang rehabilitation program ng pamahalaan bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. Layunin ng programa na matulungan ang 2 na makabangon at makapagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa isang pahayag ay binigyan din ni Police Captain Sisista, ang hepe ng Allen Municipal Police Station, ang mas pinagtingpa na kampanya ng Allen MPS kontra sa illegal drugs. Hinikayat ng kapulisan ng komunidad na makiisa at suportahan ang kampanya nang tuluyan ng magsugpo ang illegal na droga sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jane. Standby lang, June. Samantala, kasado naman na magsagawa ng malawakang kilos protesta sa darating na Labor Day ang kilasang Mayo 1. Pinangunahan o pangungunahan daw po ng KMU katuwang ang All Workers Unity at Bagong Alyansa Makabayan ang pagmamarcha patungo daw po sa Mendiola para ipanawagan sa administrasyon ang pagtataas ng minimum wage. Kasama rin dito ang panawagan na tapusin na ang pangapag-atake ng US-Israel sa bansang Iran at pagpapanagot sa Marcos administration dahil sa umano'y palpak na pagtugon sa problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukod sa Metro Manila, sinabi po ng KMU na isasagawa rin ang mga pagkilos sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Negros, Cebu, Panay at Davao. Balitang Prompty. Ang May 1 ho ay tumapat
sa araw ho ng Biyernes. Samantala, good news naman para po sa mga pasahero, may handog daw ho libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRT2 sa May 1, araw nga po yan ng Biyernes. Ito po'y bilang pakikiisa sa pagunita ng araw ng mga manggagawa o Labor Day. Epektibo po ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, hangad nila na maipadama sa bawat pasahero ang walang sawa nilang pagsusumikap at sakripisyo bilang bahagi o bilang manggagawang Pilipino. Admin Cabrera, good morning sa iyo. Sana ho gawin yung yung libreng sakay kung kailan may pasok. Tama ba, Billy? May 1 holiday yan, 'di ba? May 1 ay holiday. So walang pasok ko ang mga mas maraming manggagawa. Kung mayroon man pong may pasok ay ilan lamang at kung may pasok po ay kumbagay kakaunti lamang ang makikinabang lalo na sa rush hour. Maliban na lang ho siguro kung hindi kahit pa i-whole day mo yung Biyernes. Gawin nyo na lang kung Thursday. Nagmarunong pa no? Marunong pa doon sa administrador ng LRT2. Gawin nyo na lang kung Thursday, April 30. Para ho yung ating mga manggagawa sa April 30, bago pa man sila mag-holiday, sila ho'y may trabaho niyan sa umaga at saka sa hapon pag-uwi, hanggang sa gabi pag-uwi, sila ho man lang ay malibreng sakay kung yan po talaga ay para sa mga manggagawang Pilipino. Balitang Bromby! Alas 3:43 na po ng umaga. Aabot naman sa 165,000 trabaho ang iaalok naman ng Department of Labor para sa jobs fair sa araw po ng paggawa o Labor Day sa May 1. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, ang mga offer na job opportunities ay matatagpuan sa 89 na lugar at mga aktibidad ay lalahukan daw po ng 1,700 employers. Kabilang sa alok na trabaho ang may kaugnayan sa manufacturing, business processing, outsourcing, construction, gayon din sa food services. Samantala, iniimbitahan po ng DOLE ang iba pang partner agencies tulad ng PNP, PhilHealth at Pag-ibig na maglagay ng booth sa iba't ibang job fair sites. Saan ba matatagpuan ito, DOLE? Itong mga job fair sites na ito. Para naman pa kahit pa paano may anunsyoho natin baka maya-maya na konti. Maibigay natin saan ba yung mga job fair sites na yan kung saan ay magkakaroon po ng job fair sa iba't ibang lugar po dito po sa Metro Manila at maging sa ibang mga probinsya. Balitang Bromby! Balikan natin ang Davao. 210,000 pesos na halaga ng shabu na samsama. High-value suspect arestado naman sa buy-bust operation sa Davao City. Ibalita mo yan, RH. RH reporter Jun Suter ng Action Radio Davao. Kalanuso sa kulungan ng isang high-value individual matapos na aresto sa sinagawang buy-bust operation ng Police Station 16 sa Barangay Magtuod, Lungsod ng Davao, alas 11:57 ng umaga, Abril 26, 2026. Kinilala ang suspect sa alias RC na nahuli sa Purok 1-B Lower Dampa. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 210,800 pesos. Ayon sa Davao City Police Office, bahagi ang operasyon ng pinaigting ng kampanya laban sa liga ng droga at patuloy na pagsisikap na mabuwag ang mga drug network sa lungsod. Inihayag ng kapulisan na ang suspect ay paulit-ulit ng sangkot sa iligal na gawain kaya tinuturing itong high-value target. Binigyan diin ng DCPO ang kahalagahan ng kooperasyon ng komunidad, barangay at lokal na pamahalaan sa tagumpay ng operasyon. Kasalukuyan na sa kustudiya ng kapulisan ng suspect at inihandan na ang kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000
2002 laban sa suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Oras po natin alas 3:46. Sa iba pa nating mga balita, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasama sa mga napatay sa sagupaan ng militar at NPA sa Negros Occidental ang 2 Amerikano. Ginilala po ng BI spokesperson na si Dana Sandoval ang 2 Amerikano na sina Lyle Frijoles at si Kai Dana Rene Sorem. Tumanggi naman na magbigay pa ng iba pang detalye ang BI sa travel history ng 2 US citizen. Ayon kay Sandoval, hindi sabay na nakapasok sa Pilipinas ang 2 Amerikano ngayong taon. Nabatid na si Frijoles ay aktibong miyembro ng Anak Bayan na USA mula pa noong panahong 2012 habang itinuturing na founding member ng grupo si Sorem. Kabilang ang 2 sa 19 na napatay nang magkasagupa ang NPA at militar sa Toboso, Negros Occidental. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Oras natin alas 3:47, 13 minuto bago sumapit ang alas 4. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Ako, pasyensya na po kayo ng kaunti. Medyo sumasayad yung aking lalamunan at ang aking boses. Hindi ko alam kung dahil ito dun sa usok nung isang araw Pero inirereklamo ko nga hanggang sa ngayon, masakit ang lalamunan ko. Dahil at nagsimula yung maramdaman noong linggo pagkatapos po nung usok, matinding usok na masangsang ang amoy na galing daw pala sa Navotas landfill. Kumusta na po yung ating mga kababayan? Ngayon po ay April 28, 2026. Sa ating mga kababayang tsoper, yung ating mga driver, jeepney driver, at least ngayon, meron po tayong panibagong rollback sa presyo ng petrolyo. Bagamat hindi ho kasing lalaki nung mga nauna ho na itinaas. Kasi remember, ang pagtaas po ng petrolyo ng mga nakalipas na mga araw noong kasagsagan po ng tensyon, 28 pesos, mga ganyan ho ang itinataas. 28 pesos, magkano pa ba? 20 pesos, mga ganon. Sunod-sunod na linggo yun. Pero ngayon hong bumaba, parang nung mga nauna, yung first and second, medyo mataas na sa lagpas 20. Pero ngayon hong pang third week ng sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng diesel, medyo mababa na ho. Double digit pa rin. Pero hindi kasing taas nung mga nakalipas na mga araw. Anyway, nananatili pa rin naman po kasi yung tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Yan po hindi pa natatapos. Na-extend lang po ang ceasefire. Pero mukhang nagdedelikado. Ang sabi ho nga ay wala yatang napapagkasunduan sa pagitan ho ng dalawang bansa. Nagmamatigas si US President Donald Trump habang ang gusto naman ng Iran ay
Ibubuksan lamang namin ang Strait of Hormuz kung tatanggalin nyo ang naval blockade. Kaya lang ayaw ni ni President Donald Trump. At sa iba pa po nating mga balita o papaano na ito ngayon. Si dating Congressman Zaldico, wala na raw ho sa Czech Republic. Sa bagay ho, ibinanggit yan nung isang araw ng Justice Department ni Secretary Frederick Vida na walang katiyakan na si Ko ay naroroon pa sa Czech Republic. Yan po ay dahil sa totoo naman daw na nakustodiya ng Czech Republic itong si Zaldico dahil po sa walang maipakitang dokumento. Muli, ang nangyari po ay hindi daw pag-aresto. Sabi po ng DOJ, iwasan ang pagsasabing na-aresto dahil wala naman pong arrest warrant. Si Zaldico doon po sa naturang bansa nung siya po ay maharang, kundi siya po ay naharang dahil sa kakulangan o kawalan ng dokumento. Pero ang Czech Republic po at ang mga Schengen community ay may sarili po silang mga batas. At sabi po ni Justice Secretary Vida, yan ay dapat nating igalang, irespeto, lalo pa at kinumpirma din po kasi ng Justice Department na kung siguro, kung may red notice laban kay Zaldico, kahit papano i-hold yan at ikukulong hanggang sa mapauwi, hanggang sa mapagkasunduan na kung paano ipapauwi sa Pilipinas, kung ano man ang remedy na gagawin. Ang kaso po ay wala pa daw. Kaya ngayon, hindi na naman alam kung nasaan siya. Finding Zaldico na naman ang drama natin. Nakakalungkot, no? Kumbaga akala natin ay masusolusyonan na, masasagot na ang mga katanungan na nananatiling pinag-aawayan na mga supporter na magkabilang. Totoo lang kasi yung mga supporter ho yung nag-aaway eh. Mga supporter ho ng mga magkabilang political rivalries. Minsan maiisip mo na lang talaga eh, ano? O totoo, pagdating sa politika may mga magkakalaban dyan eh, sa mga politiko, sa mga opisyal. Kumbaga yan ho ang kanilang haibu eh. Yan ho ang kanilang trabaho. Sabi nga walang personalan, trabaho lang. Doon sa iba sa kanila ha. Magamat may mga personalan, kaunti. Pero usually yung mga patotsadahan mga makalipas ng mga ilang taon, 3 taon, 4 na taon, hanggang sa 10 taon. Bukas makalawa, magkakaibigan na ulit yung mga yan. Habang sa mga netizen na sumusuporta sa magkabilang dulo. Suportahan ho natin yung ating bansa, kapakanan po ng ating bansa ha. Hindi yung kumbaga pinepersonal na natin minsan yung pagsuporta natin sa mga politiko. Kaya kung minsan the damage has been done. May mga nagkakapatayan pa nga sa mga ganyan, di ba? Kapag ka nagkakapikunan, lalo na sa inuman at nagkakwentuhan tungkol sa politika, minsan ay nagkakatagaan eh. Habang yung mga naandong pinag-aawayan nyo, pagkatapos ho ng eleksyon, pagkatapos ho ng kanilang mga termino, ay magkakabati na ho yung mga yan. Lagi ho natin tatandaan yan. Doon tayo sa sa ikabubuti po ng ating bansa. Halimbawa, kung tama naman ang isang panig, halimbawa sa administrasyon, suportahan natin. Kung halimbawa naman tama yung doon sa oposisyon, suportahan din natin. Kung saan maganda, doon tayo, ha?
Kaya sabi dito, sabi ni Virgilio Sacdalan kanina, nung binabasa natin yung tungkol sa yung sa, asan ba yun Virgilio Sacdalan? Natawa ko sa'yo kanina. Yung tungkol dun sa kay Zaldico, yung kay Zaldico na hindi wala na sa kanila. Wala na sa Czech Republic. Sabi niya, yan mga balitang magandang dapat na pinagtutuunan ng pansin. Tama ba? Pero nung pinag-usapan ko na yung impeachment, sabi niya, ay, bumalik na naman sa impeachment. Ganun po talaga. Sa amin po sa mainstream media, wala ho kaming kinakampihan. Kung ano ho ang mga impormasyon na aming nakakalap, yan po ibabalita namin mula sa magkabilang panig. Wala pong bias-bias. Yan po dapat talaga, ha? Hindi po pwede yung one-sided tayo. Natawa ko sa iyo. Good morning sa iyo, Virgilio Sacdalan. Isang magandang umaga ho, Bentong. Ganon din kay Popstan. Uy, muli ha doon sa ating mga kababayan dito sa Caloocan. Marami tayong mga listeners gantong oras sa Kamanava, dito sa Pasay, sa Maynila. Marami din ho tayo sa Paranaque. Good morning po sa inyo and muli po ay pinapayuhan ho ang lahat kahit na hindi na naaamoy yung usok mula dyan sa Navotas landfill, kayo ho ay magsuot ng face mask dahil hindi pa daw po safe, unhealthy pa ang hangin ho na ating nilalanghap sa ngayon. Pwede po yung maka-irritate ng ating mga lalamunan, pwede pong makasira sa ating o magkaroon ng problema sa ating respiratory dahil po dyan sa nalalanghap po natin na may kahalong chemical. Becky De Suca, good morning sa iyo at ganoon din kay Sam Nan Blestoli Bangit. Tama ba? Good morning. Hello kisses. Good afternoon. Nasaan ka, ma'am? Nasaan ka, ma'am? But good afternoon ang iyong pagbati. Good afternoon to you. Sa bagay, dito naman sa atin good morning, good afternoon, good evening. Dahil tayo po'y worldwide. Abelardo Yokogko, good morning din ho sa inyo. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. Kay Danny Muyot, Hokbong Dagat Philippine. Ano bang pangalan mo, Hokbong Dagat Philippine? Good morning, watching from El Nido, Palawan. Ay, good morning po sa inyo dyan, ha? Ingat po lagi, ingat ha. And ganoon din kay Herminie Hildo Doming ng Isabela. Lagi din po nakatutok sa atin yan. Si Mauro Jonas Piliaga, kay Rodrigo Corpus, Roser Aguilar, good morning din po. Kay Bentong, kay Sir Filemon Mamuwad, isang maganda umaga. Brad Pitt, Ohio gozaimasu mula sa Japan. Sabi dito, good morning po, pa-shoutout po kay Martina Abad sa Tokyo, Japan. God bless po. Dito sa issue po ng mga flood control project, dito po sa issue ng impeachment, lagi po ang ipapanalangin natin ay manaig ang katotohanan at manaig po kung ano po yung nararapat na hustisya na makuha po nating lahat. Kung sino man ang dapat na managot ay sana po yung mapanagot. Wala na yung, ay, dito tayo, maniniwala tayo dito, ito ang dapat mapanagot. Kung ganun, ang ipanalangin po natin ay yung ikabubuti po ng ating bansa. Sa hirap po ng buhay ngayon, totoo lang. Balaman Mamuwad, good morning, bakit? Bakit mo naman nasabi yan? Diyan ako nag-aral. Diyan ako nag-aral noon. Juan Herminie Hildo, isang maganda umaga. Ganyan naman yung pamunuan ng LRT. Hilig po magpa-free ride. Kung kailan ho, walang pasok. Yun na nga Yun ang sinasabi natin. Panawagan naman kung talagang para sa mga mananggagawa ho yan. Ibigay nyo yung libreng sakay. Kung kailan may pasok ho at wag sa holiday. Esmeralda Gragasina, good morning mula sa Quezon City. Sa mga taga-Tugigaraw City, good morning. Maraming salamat sa iyo, Virgilio Sacdalan. Ipinapaunawa lamang po namin sa inyo, ha?
Nestor Felipe, good morning din po sa inyo. At kay Feli B. Babe, good morning. Binabati rin po natin ng isang maganda umaga. Mapasensya na po doon sa mga hindi ko po mabati ha. Kasi ang hirap pong, hindi ko alam bakit mahirap i-scroll. Nahirapan ako i-scroll. Baka sa internet ha. Baka sa internet. Pero anyway, bukas po ibabawi po ako muli sa inyo. Pero in the meantime, tayo po muna magpaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig at sumali, nag-join, bumati sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na ang gandingan Best News Anchor Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Tuesday.